Alden Richards. Is it true na initsepwera sa bagong pelikula or bagong project ni Miss Catherine Bernardo? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood at pagsubaybay. Matapos nga na maiulat na si Alden Richards ay taken na, may jowa na, may girlfriend na. Yan ang laman ng ilang mga online news ngayon kung saan pinag-uusapan si Alden Richards. Nagte-trending po siya at meron pong isang report na lumabas na yung jowa po ni Mr. Alden Richards ay nireveal niya doon po sa kanilang fan run. And ito po ay makakasama niyang muli dito po sa next fan run na gagawin po nila, yung lights camera run yun. So isa rin yan sa mga kaabang-abang dahil yun po yung laman ng ilan sa mga balita ngayon. Pero alam nyo po ba na may mga balita rin po kasi na kumakalat na si Alden Richards ay naitsepwera or natalbugan ng ilang mga actors dito po sa ABS-CBN matapos nga na hindi po siya kasama doon sa mga list na pinagpipili ang makasama sa serye na gagawin po ni Miss Catherine pagkatapos ng Pilipinas Got Talent. Si Catherine Bernardo ay patuloy na namamayagpag sa industriya ng pelikula. Ang kanyang pelikulang Hello Love Again na reunion movie nila ni Alden Richards ay kumita agad ng 85 million sa unang araw ng paglabas nito noong November 13, 2024. Ayon sa ulat, ito ang pinakamataas na opening gross para sa isang lokal na pelikula ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabuuan ng pelikula ay kumita ng 1.4 billion sa buong mundo na siyang naglagay dito bilang highest grossing Filipino film of all time. Ang tagumpay na ito hindi lamang nagpapakita ng husay ni Catherine sa pag-arte kundi pati na rin ang kanyang kakayahang humatak ng mga manonood sa sinehan. So, ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft, ang kanyang natural na karisma ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit siya ay patuloy na minamahal ng publiko. Si Alden Richards, sa kilala bilang isang Asian multimedia star, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pagiging maginoo at mapagpakumbaba. Sa kabila ng shooting sa Hello Love Again sa Canada ay maraming netizen na humanga, kaya matapos makita ang mga larawan kung saan siya ay nagbibitbit ng mga gamit ni Catherine. Pero samantalang sina Enrique Hill at James Reid naman na dating nangunguna sa industriya ay tila nasa tahimik na yugto ng kanilang karera. Si Enrique, na matagal ding naging kaparehan ni Liza Soberano, ay hindi nagaanong aktibo sa mga proyekto sa ngayon. Si James Reid naman ay mas nakatutok sa kanyang music career at sa kanyang record label na Careless Music. Ang kanilang kasalukuyang estado ay nagpapakita ng pagbabago sa dynamics ng showbiz kung saan ang mga dating nangunguna ay maaaring mapalitan ng mga bagong muka o ng mga artistang patuloy na nagpapakita ng kanilang husay at dedikasyon sa kanilang craft. Ang tambalan ni Catherine Bernardo at Alden ay kilala sa tawag na Kat din ay patuloy na pinapaboran ng publiko. Ang kanilang chemistry sa Hello Love Again ay isa sa mga dahilan ng tagumpay ng pelikula. At ayon sa mga ulat, may mga planong magkakaroon sila ng international tour sa 2025 na magdadala ng kanilang talento sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang tambalan ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang husay sa pag-arte, kundi pati na rin ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan ng mga tagahanga sa loob at labas ng bansa. Ang kanilang pagiging bukas sa isa't isa at ang kanilang pagpapakita ng tunay na magkakaibigan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit sila ay patuloy na minamahal ng publiko. Sa kasalukuyan ay isa sa mga sinasabi nga ng ABS-CBN na parang wala po sa listahan, wala po sa pagpipilian itong si Alden Richards na makasama si Miss Catherine Bernardo sa isang proyekto dahil ang kanilang choice po is walang iba kundi si Mr. Enrique Hill at saka si Mr. James Reid. Kaya nga sabi po tinalbugan daw di umano si Alden ni Enrique at ni James
no, kinabog daw niya. Grabe rin kasi talagang netizen sa pagkadilulo sa online world, no. Itsurang may eleksyon na nagaganap sa pagpili ng mga fanay susunod na makakasama ni Catherine sa next teleserye niya after ng pagiging kurado niya sa ngayon sa Pilipinas Got Talent. Malakas kasi ang ugong-ugong sa X at iba pang social media na isang powerhouse cast serie ang gagawin ni Catherine na dapat lang naman dahil sa huge success ng last movie niya na Hello Love Again. Consistent nga ang marami na sa pagsasabi na sikat na ang pinakasikat at pinakamalakas na artista ng ABS-CBN, kaya deserve naman talaga niya na magkaroon ng pinakamaganda at pinakamalakas na series. Kung pagbabasihan ng boto at hula ng netizen worldwide, sina Alden Richards, James Reid, Enrique Hill at Nadine Lustre ang nangunguna sa mga siniship na artista na dapat daw ay makasama ni Kat. Sina Alden, James at Enrique at Nadine ang super bet ng mga fanay ni Kat. O well, kahit sino naman sa apat na nabanggit ang makasama ng Asia Superstar ay siguradong pag-uusapan at papatok sa viewers. Personally, bet ko ang Catherine Nadine tandem. Pwede rin yung Catherine x James. Presyong tandem ay may solid fan group na sila noon pa man. May naririnig din ako na sina Enrique at James talaga pinagpipilian ng ABS-CBN Studios para isama kay Catherine, kaya pwedeng sabihin kabugan sila sa dalaga. At talbog nila si Alden. Kaya sino ang bet nyo na makasama ni Catherine? Yan ang ilan sa mga katanungan ng ilan sa mga online world, no? Dahil mukhang wala po si Alden Richards sa pagpipilian. At dahil dyan, samot-sari naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizen patungkol naman sa ating latest updates, no? At dito po magbabasa tayo ng mga komento ninyo patungkol po kay Alden Richards at kay Catherine Bernardo. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Conchita Averda. Ko rin kasi inuuto ng team ni Julia si Alden. One time, na nag-met up sina Tisoy, hindi dapat manggagamit ang team niya po. At sunod-sunuran lang si Miss Julia. Kaso hindi ko na po ma-view yung video kasi that time nakainom si Alden. If Julia was professional, aawatin niya ang mga kasama niya or Julia yata ang sunod-sunuran sa mga friends niya po. Take note, if gamitan sa showbiz, alam ko pong marurunong ang Kat din dyan. Ayan. So ito yung kanyang komento, no? Kasi sa ngayon po kasi parang kaya nakikita nyo sila lagi magkasama. Ano na po yan, kasama na po yan sa strategy ng tandem nila dahil yun nga meron po silang upcoming project na PMAC na isang Thailand adaptation, ano. Dapat kung ako tatanungin, gusto ko original talaga ginagawa ni Alden. Sabi ni Miss Ana Vilgarde, may gagawin palang movie si Alden at Julia Barreto, kaya palagi din silang magkasama. Akala ko sa Bingo Plus lang. Sabi ni Miss Mavelia, sad part is Alden Myriad Production in collaboration with Viva Films producing the movie. I am curious what Alden's going to do. Yan. So ito yung kanyang komento. Kaya nga parang hindi natin alam kasi matapos ngayong kontrobersya na kinababalutan ni Miss Julia, pero nagsalita na rin naman yung nanay niya. So parang ang sympathy ng tao ay napunta sa mga Barreto siblings, ano. So hindi lang natin alam kung gaano rin maapektuhan yung proyekto ni Julia. Kasi siya talaga yung nasa showbiz eh. Yung iba mga kapatid niya hindi naman showbiz. Sabi ni Miss Lorena Alay, di wow, hindi man deserve ni Julia na makatambal si Alden sa trabaho kasi napakadisiplinadong tao si Alden. Tapos si Julia very controversial at scandalous and disrespectful artist sa lahat. Kaya wala na siya sa social media. Yan, ito naman yung kanyang observation with regards to Miss Lorena, with regards dun sa issue. Kasi parang nagkakaroon kasi ng usap-usapan na yun nga, this is not the best time for Mr. Alden and Julia na magtambal dahil nga meron pang issue na kinabibilangan si Julia na alam naman natin na uso talagang tinatawag na cancel culture, diba? Kapag nagalit sa'yo ang tao, hindi ka nila susuportahan sa lahat ng gagawin mo. And according to Miss Karina, dapat lang hindi matuloy dahil wala silang respect sa father nila. Baka madamay pa si Alden, hindi magbumang karir niya pag ganyan siya sa father. Yan, ito yung kanyang comments with regards naman to this, ano, dahil parang sinasabi niya na yun nga, apektado talaga, no. Ngayon pa nga lang naapektuhan na po yung career ni Miss Julia kasi may mga endorsement po na nag-cancel.
dahil po dun sa attitude, kasi kasama po yan sa pinirmahan nila na kontrata, dapat maganda yung image mo. And sabi ni Miss Gracia Zamora, bagay nga, walang galang sa tatay niya, walang respeto, mabuti sa kanya, sana walang manood kay Julia. Kawawa naman si Alden, no? Siya pa naman magpo-produce, isa pa naman siya sa mga producers kasi collaboration ng Myriad yan, tsaka ng Viva Films, no? Kaya malaking effect na naman yan. Sabi ni Jerry Poor, kung hindi matutuloy, marami pa namang leading lady na pwedeng pagpilian si Alden. Pwede niyang i-request si Lobby po, mukhang vibe sila nung bench fashion show. O di kaya si Ivana Alawi, magaling din at sikat pa influencer. Ayan. Siyempre po, hanap sila ng magmamatch. At kasing sikat din ni Mr. Alden Richards sa mundo ng showbiz. Kasi si Ivana sa parang masikat po siya sa social media, 'di ba? Kasi as an influencer. And sabi naman ni Miss Lilibet, nakakawalang ganang manood, patagal na yung humingi ng tawad ang ama nila, hanggang ngayon hindi mamatawad ng ama. Ama pa rin na lang, ibig sabihin wala kang kwentang anak, kaya mong tiisin ang ama mo. Hindi dapat hangaan ang ganyan tao dati, pinapanood kita ngayon. Ayun. So, parang ito nga, naging parang hindi po naging balanse yung mga komento at mga reaksyon ng netizen. Pero yun nga, binasag na po ni Miss Marjorie yung kanyang katahimikan patungkol sa issue. And then sabi ni Peleonen, watch OG Diaz still confirming Catherine's relationship with the mayor na Palikeo. Tapos, nagpa-B pa pala si Miss Rose Garcia na close kay Alden. Anong B? Nako, if this is cut din, kawawa naman si Tisoy. Wala pala, Catherine, nako, sabi nga, nasa huli ang pagsisiyasi. Biruin mo, pinili mo, hindi nalalayo sa ex mo. Matigas pala talaga ulo nito kanya si Mama Mi. Naintindihan ko as mom. Then, sad naman if true, kasi lumalabas pinapaasa ni Catherine si Tisoy, which is unfair. Ayun, so ito naman yung kanyang comments with regards to this. And sabi ni Miss Sian Penaplor, Ma'am Dars, bakit ganun ang salita ni Alden kanina? Wala na talaga sila. Ano ba ang kasalanan ni Kat kay Alden? Mukhang galit si Alden na nagsasalita. Kahit pahapyaw lang, ma'am, pakipaliwanag naman. Ang gulo dito, pinanood ang mga video ni Alden, naguluhan ako. Hanapin ko nga tong video na sinasabi ni Miss Sian Penaplor, na parang may nagsasabi kasi na galit daw si Alden habang nagsasalita. Baka naman po, kinat na po yung video na yon, in-splice na siya. Tapos, ang nakuhanan lang, yung part na kung saan makikita mo sa kanyang expression na parang galit, pero hindi naman. So, hanapin natin yan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone!